Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Pinupuri po natin ang Panginoon, pinapasalamatan. Muli tayo ay narito sa bahay-sambahan upang purihin, sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Ngayong gabi po, tayo po'y magsitayong lahat. Umawit po tayo sa Panginoon. At narito po ating mga tagapagpaawit. Amen. Awitin po natin, Since I Have Been Redeemed. Wow, amen. Amen. Lahat ng mga naligtas, magsabi ng malakas na amen. Amen. First verse now. I have a song I love to sing since I have been redeemed of my Redeemer, Savior, King. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. I have a price so satisfied since I have been redeemed. To do His will, my highest price since I have been redeemed. Come on, sing on. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. I have a witness bright and clear since I have been redeemed. Amen. Dispelling every doubt and fear since I have been redeemed. I have been Since redeemed. I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. Amen. Wala po tayong ibang pupurihin kundi ang Panginoon. Amen. Kaya naman, lahat po tayo, dumaan tayo sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Wala po rin tayo ibang lalapitan kundi ang Panginoon. Kaya sabi ng awitin, come unto me. Amen. If you're calling the oppressed. Yeah, okay, on the first verse, sing. Hear the blessed Savior calling the oppressed. O ye heavy laden, come to me and rest. Amen. Come no longer tarry, our Lord we bear. Bring me every burden, bring me every care. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you, hear me and be blessed. I am meek and lowly, come and trust my mind. Come, my yoke is easy, and my burden's light. Are you disappointed, wandering here and there? It's about and loaded down with care. No unholy feelings struggle in your breast. Bring your case to Jesus, He will give you rest. Come and to me, I will give you rest. Take my yoke upon you, hear me and be blessed. I am meek and lowly, come and trust my mind. Come, my yoke is easy, and my burden's light. Stumbling up the mountains, dark with sin and Come on, shame. sing on. Stumbling toward the pit of hell's consuming flame. By the bars of sin, deluded and oppressed. Hear the tender shepherd, come to me and Amen. Sa rest. Panginoon po ay may kapahingahan. Come unto me. Unto me. I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I
might. Come, my yoke is easy, and my burden's light. Trust and obey. Amen. Amen. Napakasarap po na maglingkod sa Panginoon, lalo na alam mo at kilala mo kung sino yung pinagtitiwalaan at sinusundan. Amen. First verse now. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Oh, that it is on the second verse now. Not a shadow can rise. Come on, it is. Amen. The skies, God is mighty, rising away. All the man. Not a doubt or a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. All together now. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. What is the secret? But to trust and That's the secret. obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief or a loss, not a frown or a cross, but His blessed we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amen. The last song, I just keep trusting my Lord. Amen. Did you keep trusting God? Say amen. Amen. I just keep Trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gives us song. Though the storm clouds darken the sky for a heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. I just keep trusting my Lord on the narrow way. On the narrow way. I just keep trusting my Lord. Amen. As He leads each day. Though the road is weary at times, sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me through. Amen. He's a faithful He's a God. faithful God. He's a faithful God. Such a faithful God. Such a faithful God. He's always there. He is always there. Walking by my side. Walking by my side to the road is Weary at times, and I'm sad and blue. I just keep trusting my Lord. He will see me through. Amen.
friend, only Jesus. Start. Amen. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, salamat po sa gabing ito. Kami po'y narito, kami itinawid mo muli sa panibagong mga araw na aming pinagdaanan. Maging sa lahat ng karanasan ng iyong pangako ay naranasan namin at napatunayan naming tapat. Kami nga po'y nabubuhay dahil ng masagana mong kagandahang loob. Ang inyong kabutihan ay naghahatid sa amin, inaakay kami para laging manumbalik po sa inyo. At ang inyong habag ay laging bago tuwing umaga. Kung bakit kami hindi na nga uubos at kami na nagpapatuloy pat dumarami. Salamat po ng marami sa biyaya mo sa amin. Kami po ay binigyan mo ng bukas na pinto, ng paglilingkod. Ganon din naman ang pamilya na amin pong kaligayahan, kaaliwan, inspirasyon. Ganon din naman po sa simbahan ay binigay mo sa amin kung saan ang amin pong espiritu ay pinalalakas, pinatataba, pinasasagana, at iyo pong pinababanal. Sa ganun po ang gawa ng espiritu mo sa aming buhay, ang siyang gumawa upang si Kristo ay mahayag sa katawang ito. At kaya naman, sa iyo po namin ngayon iniaalay ang amin pong paglilingkod, ang presensya ng bawat isa. Inaalala po namin mga kapatid namin na nasa daan, alalayan po. Ganon din naman mga kapatid namin nasa kanya-kanya pang tahanan, ang hindi po makakarating. Yung iba po ay naka-online, ang iba po ay nasa kanya pang trabaho na kailangan po sila. Ikaw na po ang magpapala at mag-iingat din sa magkakaiba naming kalagayan ngayon. Maging mga mahal namin sa buhay na hindi namin kasama at mga kapatid namin na may karamdaman, dinadalangin namin na talagang sa kanila ngayong kalagayan, pagalingin niyo po sila, bigyan niyo po sila ng peace sa kanilang puso na ikaw ang may tangan sa kanila at ikaw ang magbabangon sa kanila mula sa karamdaman ay dadalhin mo sila sa kagalingan. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Alam naming limitado ang kamay ng tao, karunungan ng tao, ang magagawa ng tao. Ngunit ikaw po ang aming katagumpayan at kasapatan. Salamat po ng marami sa bayang malaya at ngayon kami po'y nakakapamuhay ng payapa. Tuloy-tuloy po ang aming araw-araw na mga gawain at dalangin namin, pangunahan niyo po patuloy ang aming mga namumuno. Ganon din man po ang pinag-uusapang ipinapasang batas ngayon. Dalangin namin kung ano po makabubuti dahil totoo naman na marami pong mga relasyon ng mga tao ngayon ang nagkabuhol-buhol, hindi alam kung paano naaayusin. Kaya ang pinapasang batas po, dalangin namin magwagi yung ayon sa iyong salita dahil ngayon po'y nakadalawa o patatlo ng pagbabasa, pagpapasa ng bill patungkol po sa divorce sa aming bansa. Tulungan niyo po na nawa kung ito man ay pahintulutan mo sa amin ay dahil makakatulong sa marami at hindi po magiging kasiraan ng karamihan. Kaya tulungan niyo po kami sa paghihintay namin sa iyong pagbabalik. Masumpungan niyo kaming mga excited na naghihintay at taglay pa namin ang lakas ng aming pangangatawan maging sa kaluluwa lalo na. Binabalik namin sa iyo ang aming kahilingan na gaganap po na mission conference sa Tayabas at sa iba't ibang dako, Panginoon, na gumaganap ng mga conferences. Pinalalakas ang mga mananampalataya, ang youth camps, Panginoon, na ginagawa o gagawin sa Iloilo. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid kila Pastor Sunico. I-bless po sila at ang mga kasamahan namin po doon sa Iloilo. At tugunan sila sa kanilang pangangailangan dahil kailangan nila ng aming pagtuwang. At ganoon din naman po ang mga pangangailangan sa gawain at ang mga misyonero namin na hindi lamang nasa loob ng bansa, kundi ang mga missionaries namin na nasa labas ng bansa. Pakaingatan po, pagbungahing patuloy at makatayo po ang mga simbahan ng panibagong simbahan na magpapahayag at tatawag karon ng mga mangangaral. Salamat po ng marami sa gabing ito. Sumayo po ang kaluwalhatian at binabalik namin sa iyong lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say loud, Amen? Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Nasa Joshua chapter 14 po tayo. Tatawagan natin ang ating mga kapatid para tayo pangunahan sa pagbabasa. Joshua chapter 14, 1 to 15. Magandang gabi po sa ating lahat. Magbabasa po muli tayo ng salita ng Diyos sa Book of Joshua,
chapter 14, verses 1 to 15. Babasahin natin ang salitan at suling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. At ito ang mga mana na sinakop ng mga anak ni Israel sa lupain ng Kanaan na binahagi sa kanila ni Eleazar na saserdote at ni Josue na anak ni Nun at ng mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ng mga lipi ng mga anak ni Israel. Sa pamamagitan ng sapalaran ng kanilang mana, gaya ng iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises sa siyam na lipi at sa kalahating lipi. Sapagkat nabigyan na ni Moses ng mana ang 2 lipi at ang kalahating lipi sa dako roon ng Hordan. Ngunit sa mga Levita ay wala siyang ibinigay na mana sa kanila. Sapagkat ang mga anak ni Jose ay naging 2 lipi, ang Manases at ang Ephraim, at hindi sila nagbigay ng bahagi sa mga Levita sa lupain, liban ang mga bayan na matahanan, pati ng mga nayo niyaon sa kanilang hayop at sa kanilang pag-aari. Kung paano iniutos ng Panginoon kay Moses, ay gayon ang ginawa ng mga anak ni Israel at kanilang binahagi ang lupain. Nang magkagayoy, lumapit ang mga anak ni Huda kay Josue sa Gilgal at sinabi sa kanya ni Caleb na anak ni Jepone na kaniseo, yung talastas ang bagay na sinalita ng Panginoon kay Moises na lalaki ng Diyos, tungkol sa akin at tungkol sa iyo sa Kades Barnea. Ako'y may 40 taon nang ako'y suguin ni Moses na lingkod ng Panginoon mula sa Kades Barnea upang tiktikan ang lupain at aking dinalhan ng sagot siya ng gaya ng nasa aking puso. Gayon may pinapanglumo ng mga kapatid na kasama ko ang puso ng bayan. Ngunit ako'y lubos na sumunod sa Panginoon kong Diyos. At si Moses ay sumumpa ng araw na iyon na nagsasabi, tunay na ang lupain na tinutuntungan ng iyong paa ay magiging isang mana sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman, sapagkat sumunod kang lubos sa Panginoon kong Diyos. At ngayon, narito, iningatan akong buhay ng Panginoon, gaya ng kanyang sinalita, nitong 45 taon, mula ng panahon na salitain ng Panginoon ang salitang ito kay Moises, samantalang lumalakad ang Israel sa ilang. At ngayon, narito, sa araw na ito, ako'y may 85 taon na. Gayon may malakas pa ako sa araw na ito, na gaya ng araw na suguin ako ni Moses. Kung paano nga ang lakas ko noon, ay gayon ang lakas ko ngayon sa pakikidigma din sa paglalabas pumasok. Ngayon nga'y ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito na sinalita ng Panginoon ng araw na yaon, sapagkat iyong nabalitaan ng araw na yaon kung paanong nariyan ang mga Anaseo at ang bayang malalaki at nakukutaan. Marahil ay sa akin ng Panginoon at akin silang maitataboy na gaya ng sinalita ng Panginoon. At binasbasan siya ni Josue at kanyang ibinigay ang Hebron kay Caleb na anak ni Jepone na pinakaari niya. Kaya't ang Hebron ay naging mana ni Caleb na anak ni Jepone na kaniseo hanggang sa araw na ito, sapagkat kanyang lubos na sinunod ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sabay-sabay po tayong lahat. Ang pangalan nga ng Hebron ng una ay Kiriath Arba, na siyang Arba na pinakamalaking lalaki sa mga Anaseo, at ang lupain ay nagpahinga sa pakikidigma. Maraming salamat po muli sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. There's an emptiness around us. We can see it everywhere. Weary souls are broken and blinded by
despair in the hearts of God's children, in the wounded and the weak. We look to find our purpose in the hope of Calvary. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches and our homes, it must be God and God alone who satisfies our longing for peace. He is all we need. The search to find contentment is never satisfied in the things this world offers that will fade away with time. Now more than ever, we must return to our first love and seek first His kingdom with our eyes fixed above. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change and then to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone who satisfies our longing for peace. He is all we need. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. All we need is the power of God to fall fresh once more, to change us and to fill us with a passion for the Lord. In our churches, in our homes, it must be God and God alone who satisfies our longing for peace. He is all we need. He is all we need. Is all we need. Amen. He is all we need. And that is very, very true. Lahat ng nilikha, pawang umaasa sa Diyos. Amen. Kaya hindi na natin dapat baguhin yun, ano? Hindi natin dapat baguhin yun. Talagang He is all we need. Wow. Amen. Okay, so mga kapatid, malapit na po ang ating yung ating mahal ka ng Diyos. At patuloy tayong nadadagdagan ng mga simbahan at ang panalangin natin ay siguro sa tansya natin baka mahigit 100 churches ang magtulong-tulong. Dahil plus yung labas ng Batangas, plus yung mga taga Batangas ay marami-rami nawa talagang dumugin
Na yun ang ano natin naway dumugin ng mga Kristiyano ang pagkakataon na magkasama-sama na mag-akay ng kaluluwa. Yun ang isang magandang makita ng ating bayan Yung 'di ba? Yung nagkakasama-sama tayo na naglilingkod at sinasagip natin ang mga nalulunod at walang pag-asa. Kaya panalangin nating patuloy yan, mga kapatid, dahil ngayon May, June, July. Ay nako, andyan na, abot kamay na. Abot kamay na. Kaya kailangan natin maghanda ng lahat na magagawa natin. Okay po. Sa tayo tumayong lahat, narito ang ating mga ngaral, pastor po ng Christ Baptist Church Hong Kong, Pastor Enverga, ngayong gabi siya ang magpipreach sa atin. Tayo po'y tumayo at atin pong ilaan ang ating puso sa pakikinig. Magandang gabi po. Amen. Sige po, tayo ay diretso na sa salita ng Panginoon. Amen. So let's open our Bible please in the book 2 Timothy. 2 Timothy. Ikalawang Timoteo, Kabanata 2, talatang 21. 2 Timothy. Amen. So isang verse lamang po ang ating pong babasahin at basahin po natin ang sabay-sabay. Verse number 21, 2 Timothy chapter 2. Ready, read. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Let us pray. Lord, we thank you for this opportunity that you've given us again upang tumanggap ng mga pagpapala mula po sa iyong mga salita. Thank you for your presence in our midst. Speak to us as we listen to the message that you have prepared for us tonight. Give us wisdom, Panginoon, to understand your word at ang mensahe pong ibibigay niyo po sa amin. And blessed for our spiritual nourishment. Lalo kaming lumago, lalo kaming tumibay sa aming buhay pananampalataya. Magamit namin sa patuloy na pagsunod at paglilingkod. Encourage mo po ang bawat isa. Inyo pong hamunin ang bawat isa. Ituwid kami sa aming mga kalikuan. Sawayin po kami sa aming po mga paulit-ulit na pagsalansang po sa iyong banal na salita. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, sa aming buhay pananampalataya at gamitin mo ang mensahe tonight upang kami po ay lumakad sa iyong katuwiran, lumakad sa kabanalan, maglingkod ng may katapatan, at magpatuloy, Panginoon. Nandun po ang kagalakan. Salamat po sa bawat isa na naandito at higit sa lahat, salamat sa iyong presensya. Patawad po sa iyong mga pagkukulang, pagkakasala, sa mga kami nagkamali, lalo tigit sa pagmamalabis sa iyong biyaya, patawad, Panginoon. Linisin mo ang aming isip at puso sa lahat ng kalikuan karumihan na ipong natagpuan at punuin mo ito ng iyong pong kabanalan at kami po ay gamitin mong daluyan ng iyong biyaya at pagpapala. Lalo tigit patuloy na gamitin ang bawat isa to be a channel of your saving grace to many souls, not just here in Muntinlupa, not just here in the Philippines, but even unto the regions beyond, as you continue to allow us to partner with more missionaries around the globe. We commit everything to you. We just want to give honor and glorify your name tonight, Lord. We ask all these things in Christ's most precious name. Amen. Thank you very much. Pwede na pong maupo, mga kapatid. Maraming salamat. Okay. Sa marami pong mananampalataya, lalo tigit sa mga may edad na sa pananampalataya, ay familiar po ang talatang ito
na ating pong binasa. Ano po? At marami na rin maaring nadinig kayo mga messages na kinuha ang verse na ito. Mismo sa talata, we can see one of the familiar messages na ating pong, or message na ating nadidinig is about meat for the master's use. Nandito sa verse na ito. Ano po? But tonight, ay nais ko pong i-share po sa inyo ang mensahe patungkol sa the kind of person that God can use. The kind of person that God can use. Tayo po bilang mga manampalataya as saved, as believer, ano po, we should have that great desire to be used by God. And, serving God and being used by God, mga kapatid, is not a burden. It is a privilege to be used by God. Amen? Privilege po yan, mga kapatid, sapagkat pwede namang hindi ikaw. Pwedeng hindi ako. Pangalawa, pag qualification na pag-uusapan, wala sa ating qualified. Because of our nature as sinner, ay talagang malayo eh. Hindi talaga pwede. Maraming pwedeng gamitan ng Panginoon. God can use angels. At sasabi nga, kung hindi iimik tayo, pwede niyang paimikin ang mga bato para magsalita, para sumigaw, para gawin ang mangaral at gawin ang ministry na kanyang pinagkatiwala. Kaya nga po, bilang makasalanan at sa biyaya naligtas, ang gamitin ng Panginoon na isang katulad natin ay pribileyo. We don't deserve it. Kaya nga biyaya ng Panginoon na tayo ay kanyang gamitin. Now here in our text, mga kapatid, especially in context, 2 Timothy chapter 2, Apostle Paul po, he gives 5 names of the believers here as a way of introduction para makuha natin yung kabuuan ng 2 Timothy. In verse number 1, you can see here, sabi dito, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." So first, ay pangalan ng mga manampalataya, tinawag niya as son, bilang anak. Ano po? So of course, malinaw naman salita ng Panginoon. John chapter 1, verse number 12, sa mga soul winners, kabisado niyo ito. Di ba? "But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name." So malinaw na ang tinutukoy dito ni Apostle Paul sa kanyang sulat kay Timothy ay hindi lang siya bilang anak sa pananampalataya, kundi ang mga nanampalataya kay Kristo. Tinawag pong anak. Okay? So bilang anak, mga kapatid, ay yung DNA ng ating Diyos magandang makita, mag-manifest sa ating buhay. Then another one is in verse number 3. Ang sabi dito, "Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ." Hindi ko malimutan yung preaching ng ating pastor. Nandun po tayo sa kabilang property about being a good soldier. Hindi ko alam, pastor, kung natatago nyo pa yung kulay itim yung notebook nang sinusulat nyo yung mga messages. Nandun ho yun eh. Yun yung ginamit nyo noon. Meron tayong occasion, first speak conference sa atin. So you use this verse as a good soldier. Ano po? So hindi lang tayo anak, kundi tayo yung mga sundalo. Alam naman natin ang protocol sa pagiging sundalo. Obey first before you complain. Diba? Kaya kung tayo maglilingkod sa Panginoon, hindi lang sa pagiging isang anak, kundi sa pagiging sundalo, ay magandang walang mga manampalatayang madinigan ng reklamo. Sapagkat tinawag tayo, we are not just
called as a soldier, but a good soldier. So there is a big difference between a soldier and a good soldier, of course. Not all soldiers are good. Pero specifically, sinabi na salita ng Panginoon, good soldier that is in Christ, good soldier of Jesus Christ. Thirdly, in verse 12, but if we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. So another names na pwede nating i-consider dito na binanggit ni Apostle Paul is a sufferer. Not just a son, a soldier, but a sufferer. So sa madaling salita, yung ikaw ay makaranas ng suffering as a child of God, normal lang po. Sapagkat tinawag tayong ganun, sufferer. Kaya hindi po ang buhay pananampalataya ay buhay na ikaw ay relax lang, chill lang. Sapagkat ang sabi ng Bible dito, mga kapatid, tayo ay tinawag sa pagiging ganyan, sufferer. Kaya tingnan nyo, hindi yan naaalis sa buhay pananampalataya ang suffering. Kasama po yan. Well, the Bible also declares that we suffer with Him, the Lord Jesus Christ. Not only a sufferer, soldier's son, in verse 15, the Bible says, study to show thyself approved unto God, a workman needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. A student, we have Bible students here, at mayroon dito mga ibang mga estudyante na kasama natin. Bilang manampalataya, tinawag tayong student. Alam naman natin kung anong responsibility ng pagiging isang estudyante. Bagamat maraming estudyante ngayon, mas nagfo-focus doon sa hindi niya responsibility kaysa doon sa responsibility niya. Kaya maraming mga estudyante na hindi nakakapasa, hindi makatapos doon sa dapat niyang tapusin dahil may ibang focus siya. Hindi doon sa kanyang responsibility bilang estudyante. Okay? Bilang mananampalataya, mga kapatid, ay tinawag tayong student of the Word. Okay? Then another one, the last one is in verse 24. The Bible says, and the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, apt to teach, patient. So what's this? The Bible calls us as a servant. Okay? Not a boss. A servant. Kaya lahat ng mga manampalataya, nasa servant mode tayo lagi. Wherever we go, yung reflection dapat sa atin is servant mode. Yung reflection dapat na meron tayo is a student mode. Yung reflection dapat na meron tayo ay a sufferer mode. Yung reflection dapat na nakikita sa atin is a soldier mode. Kaya walang lugar na makita sa atin na tayo patambay-tambay lang at wala sa dami ng gagawin. Sa dami ng gagawin. Kaya nga kapag may nababasa ako sa mga nakapost sa wall, ano kaya ang pwedeng gawin? Nako, gustong-gusto kong sumagot madalas Dahil ang daming gagawin. Pumunta ka lang dito, ang daming gagawin dito. Pastor, may mga nakatira naman dito, huwag mong intindihan. Ikaw yung naghahanap ng gagawin Punta ka sa CBA, ang daming gagawin. Lumabas ka dyan, ang daming dapat gawin. Na wala namang halos gumagawa. Bilang mananampalataya, mga kapatid, tinawag tayong anak. Alam naman natin, ang Panginoong Kristo siyang pattern natin bilang anak. Amen? He came to seek and to save that which was lost. As a son, yun din ang ating trabaho. At yun ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Before He ascended back to heaven, yun yung last command niya, which should be the first priority
of every churches, every believer. And what's that? The Great Commission. Sapagkat yun ang sinabi ng Panginoon, that's the statement of the Lord Jesus Christ. He came to seek and to save that which was lost. So here, in our text mga kapatid, si Apostle Paul ay nagbigay din sa atin ng diin bilang mga manampalataya. Makita nawa natin sa ating sarili. Ako ba yung taong yun na pwedeng gamitin ng Panginoon? Pwede bang mag-reflect sa akin yun? Pwede bang yung katulad ko? Tingnan natin. Okay, pag-usapan natin ito, what kind of person? Okay, what kind of person will God use? Of course, we're talking about sa business ng Panginoon. We're talking about sa ministry. We're talking about sa church. We're talking about what we need to do as a believer. What kind of person will He use? First of all, mga kapatid, the Lord Jesus Christ declared it in John chapter 4, verse number 22 to 24. Okay? 22 to 24. Ye worship ye know not what, we know what we worship, for salvation is of the Jews. But in verse number 23, the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Verse 24, God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. In this verse, we can see, mga kapatid, a kind of person that God can use is a worshiping person. A worshiping person. Now, wag nating ilagay yung sarili natin doon sa kaisipan na kapag ka ikaw ay nasa bahay-sambahan, ikaw ay sumasamba. Sapagkat marami po sa mga nasa bahay-sambahan, pagka minsan, sumisimba lang, pero hindi sumasamba. Okay? Iba ho yung ikaw ay nagsimba, sa ikaw ay sumamba. Yung nagsimba ka, nandito ka, present ka, physically present. But if you are mentally absent, hindi ka sumamba, sumimba ka. May attendance ka. Maaaring nag-offering ka. Kasama ka sa awitan. Okay? But the most important part of every worship, we know that, is the preaching of the Word of God. Amen? Nagkakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Oh. So, isa sa hinahanap ng Panginoon na maglilingkod talaga sa Kanya at pwede niyang gamitin ay yung mananamba. Hindi lang yung sumisimba. Ay napakarami ng kabisihan ngayon ng mga tao. Kaya pagka minsan yung pagpunta sa simbahan ay naging kaugalian na lamang. But you know, a worshiping person are those who worship scripturally. You worship scripturally. We need to worship scripturally. As our text said, our worship must be scriptural, mga kapatid. It should not be ritual. It should not be a ceremonial worship. Marami mga manampalataya na parang yung kanyang pagsamba ay nakafocus dun sa program. Hindi dun sa dapat niyang gawin para sa pagsamba. Kaya naaapektuhan yung iba kapag ka, let's say, walang special number. Parang hindi kumpleto yung pagsamba. We can still worship kahit walang special number. Sapagkat wala ka namang nakita sa Bible na nung nag-worship sila sa Panginoon when He resurrected in Matthew chapter 28, wala pong tinawag na special number. Walang solo, walang quartet, walang tumula. But they worship. Amen? Yun ang sabi ng verse number 16, chapter 28, the book of Matthew. You will see that. Pumunta doon yung 11. Well, hindi na sila 12. Nagpatiwakal na si Judas. So 11 na lang yung nagtipon. At sila po'y sumamba sa Panginoon. Sila'y pumunta para sumamba. Nung nagpakita ang Panginoon, bagamat sila'y sumasamba, yung iba ay nag-doubt. Kaya nga sabi doon, but some
Kaya wag na sana tayong mapabilang kay Brother Sam na nagdududa pa. Mayroon pa ba dito nagdududa sa pag-resurrect ng Panginoon? Siguro naman wala na, no? Historically proven, not just scripturally proven. Marami nang nakapunta, nakapasyal, nakapakinig. Okay? Pagka nagtutour, isa yan sa mga main attraction ng tourist itinerary sa Israel. Pinupuntahan yung empty tomb. Wala na talaga silang makita doon. It's just an open tomb. Bagamat may mga nagsasabi na hindi yun original na tomb. Ay, hindi ko alam kung yun talaga. But anyway, yung empty tomb na yun, nagpapakita na agad na nag-resurrect ang Panginoon. At kapag hindi ka niniwala, baka pinapaniwalaan mo yung mga nasuhulang sundalo, nasuhulan ng mga Pharisees, ng mga priests, sapagkat yun ang ipinapakalat nilang balita, ninakaw. At yun naman talaga ang kanilang ipinamalita. We need to worship Him. Not traditionally, not ritual, not ceremonial, but scriptural. Amen? Kaya nga po, ang ating pina-follow ay hindi kung ano yung gusto ng tao pagka nag-worship, kundi kung ano yung malinaw na nakikita natin sa salita ng Panginoon. Kapag tayo sumasamba, we worship Him scripturally, we worship Him spiritually. Sapagkat yun ang sinabi dito sa binasa natin, verse 24, God is spirit, they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. You need to worship Him spiritually, not just scripturally, and sacrificially. Sacrificially. God is looking for that kind of person na gusto niyang gamitin, nagagamitin niya sa gawain, gagamitin niya para ituloy yung ministry na kanyang sinimulan, at yung taong yun, mga kapatid, is a worshiping person. That person worship scripturally. That person worship spiritually. That person worship sacrificially. Hindi pinag-uusapan dito yung sitwasyon. Situationally, no. Situational. May mga ganyang kasing manampalataya. May mga ganyang sumasamba. Situational yung pagsamba. Pag walang appointment, yun. At minsan nga, nandito, nawawala pa eh. Kasi may appointment, may tumawag, may nag-text, may nag-call. Na-worship na sana, sacrificially. Tingnan niyo po, Genesis chapter 22, verses 5 to 6. This is what the Bible says. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship. So we're talking about Abraham and Isaac, his son, his only son, at yung kanyang mga servant kasama dito, and come again to you. And Abraham took wood of the burnt offering and laid it upon Isaac, his son, and he took a fire in his hand and a knife, and they went both of them together. So we can see here, mga kapatid, that what we are talking about, worshiping sacrificially, mga kapatid, just like Abraham, he worshiped bodily, not imaginary. Hindi yung not just heartily. Pastor, kahit wala naman ako dyan, nandyan pa rin yung spirito ko. Nako, pagka ganyan na ang usapan, lahat ng papasok dito, magtatabi-tabi po. Baka maupuan ninyo at di nyo nakikita. May nakaupo na pala dyan. Ibig sabihin, punong-puno tayo rito kapag paniniwalaan natin lahat ng ganong nagsasabi. Hindi nyo naman ako kasama physically, spiritually. Kasama niyo ko. Brad, may naupuan ka dyan. Hindi mo lang alam. Dapat nag-excuse ka kanina. Kapatid, excuse baka nandito ka. Bago ka umupo. Kasi may mga worshiper na sa spirit lang. Wala. Mga kapatid, bodily.
Kasama, ikaw mismo. Minsan kasi ang ating kaisipan, pagka malayo, ay mag-online na lang kasi meron na naman live stream eh. Ayun talagang mga hindi po pwede. Hindi kakayanin. Pero yung pwede naman. Why not? Ito mga kapatid wala itong sasakyan, walang tricycle, walang bisikleta, walang sidecar, walang taxi, walang grab para mag-send ng pin ng location si Abraham at pick upin sila doon at sila'y sasamba. Walang ganun eh. On foot ito. Pwede namang sabihin ni Abraham, Lord, ang lawak ng aking ari-arian dito, bakit doon pa sa malayo ako pupunta para sumamba? Aba, marunong ka pa sa Diyos. Diba? Kaya tingnan mo ang Panginoon naglagay ng local church. At ang Christ Baptist Church nandito. Amen? Wala sa festival mall. Wala sa SM. Wala sa Robinson. Wala sa park. Wala sa beaches. Nandito mga kapatid. I don't know if you still remember the address of our church. Worshiping God sacrificially is worshiping bodily. Hanggat pwede, hanggat kaya, you should be here and I need to be here. Because this is a place of worship. Amen? Then, worshiping God submissively. Worshiping Him submissively. 2 Chronicles chapter 7, verses 1 to 3. Now when Solomon had made an end of praying, the fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices. And the glory of the Lord filled the house. Verse number 2. And the priest could not enter into the house of the Lord, because the glory of the Lord had filled the Lord's house. And when all the children of Israel saw how the fire came down and the glory of the Lord upon the house, they bowed themselves with their faces to the ground upon the pavement and worship and praise the Lord, saying, for He is good, for His mercy endureth forever. They bowed down to worship. Mga kapatid, kung sa pagiging busy, siguro wala nang mas busy pa kaysa kay Solomon sa ating lahat dito. Knowing who He is a king. He is not just a president of a country, but He is a king na maraming nasasakupan na mga bansa. And not only that, He is also a preacher. That's what the Bible says in the book of Proverbs. Amen? Imagine mo na how busy Solomon is, pero may time siya for worship. And hindi niya pinagmamayabang yung, pwede niya ipatawag lahat ng mga prophet as a king, meron siyang full right and authority to do that, sapagkat alam naman natin, ginawa nga yan ni Ahab eh. Ang ginamit niya pa yung kanyang misis. Para ipatawag lahat. Hindi lang sumunod si Elijah. Nanindigan si Elijah. Pero may kapangyarihan eh. Para mag-call. Pwede sabihin niya, dito na lang sa palace. Dito natin gawin ang worship service. Busy ako. Ang dami kong pipirmahan, ang dami kong gagawin, ang dami kong babasahin, ang dami kong aaralin, ang dami kong kakausapin. Kaya wag na dyan. Sa temple, pwede niyang gawin yun eh. Na magpatawag siya at dun na mag-worship. But Solomon did not do that.
alam niya kung saan dapat sumasamba. Kaya hindi ito usapan, kapatid, na busy ka, mayaman ka, may business ka, mapera ka. Ano tingin mo sa amin na nandito? Tambay? Kaya kami nandito? At di ka makapunta kasi busy ka? Ano, Brother Julius? Tambay ka? Brother Sammy, wala yata magawa to si Brother Sammy, kaya nandito eh. Brad, siguro wala kang assignment, wala kang homework, kaya ka nandito. Mga kapatid, dito usapan kung ano eh. Submission. Submission. God is looking for a worshiping person. Worshiping people. Are you one of those na tinatawag ng Panginoon, hinahanap ng Panginoon? He is seeking such to worship Him. A kind of person God will use is not just a worshiping person, but a willing person. That's number 2. A willing person. Kasi kahit available yan, pag di willing, di yan pupunta. Kahit pwede yan, kahit nandyan na nga yan sa labas eh. Hindi pa napapasok yan. Hindi willing. Isaiah chapter 6 verse number 8, the Bible says, "Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I, send me." Ang kausap ko nito, mga kapatid, hindi matanda. Bata. Here am I, send me. I just remember that song, Here Am I. And usually kinakanta sa mga missions conferences. But you know, God will use a person who is willing to stand. Galatians chapter 5 verse number 1, "Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage." Anumang bagay na tumatali sa iyo, pumipigil sa iyo para hindi mo magawa yung pinapagawa ng Panginoon mo, kapatid, pinalaya ka na nga ng Panginoon eh. Mabuhay ka ng malaya, mabuhay tayo ng malaya. Huwag tayong magpapa-apekto at magpapapigil sa mga kung anumang pumipigil sa atin. Amen? We need to be willing because serving the Lord is a privilege. He's not just looking for a worshiping people or worshiping person para gamitin niya, but also a willing to stand. Manindigan, willing to stand in the will, in the ways, and in the work of God. We need to be willing to stand for Him. We need to be willing to stand for His Word. Amen? Marami, iba na tinatayuan natin. Mas tinatayuan na natin yung nadidinig natin sa Facebook kaysa nakasulat dito. Ang problema kasi hindi na ganun binabasa to. Willing to stand. Philippians chapter 1 verse 29. Philippians chapter 1 verse 29. "For unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His sake." Willing, not just to stand, but to suffer for His sake. Ang maglingkod sa Panginoon, mga kapatid, masarap. Masaya. Pero may suffering. Yung iba kasi kapag nakitang pambihira, may pakape, may patinapay,
Makapaglingkod na nga rin. Dahil ba sa kape, maglilingkod ka? Paano kung wala ng pakape? May pakain. Oo. Tapos mabalbiltaan mo, may pa-outing. Talaga namang, para kang hinihila eh. Parang tinatawag na ako ng Panginoon. Ay lalo na siguro pag nadinig mo may pakotse. Ay, maraming magsusuko ng buhay. Nako mga kapatid. Ano lang yun eh, mga freebies sa ministry. Alam niyo ba, para makatanggap ka ng mga freebies, anong kinakailangan? Kasi hindi yun, yung freebies na yon, hindi yun basta ibinibigay dahil free. Bago mo matanggap yon, may nangyari muna. Di ba? May binili ka, may pinurchase ka. Bago ka naman nakapag-purchase, nagtrabaho ka. Di ba? At sa trabaho mo, sari-saring mararanasan mo, may mga taong ma-encounter ka na hindi mo gusto, pero titiisin mo dahil nandun ang trabaho mo. May mga salita kang madidinig na hindi mo gusto, pero titiisin mo dahil yun ang trabaho mo. Dahil kung hindi ka magtatrabaho, ay hindi ka makakapag-mine. hindi ka makakapag-shopping, hindi ka makakapag sa Hong Kong, ang uso doon, Zalora. Yan mga kapatid, a person who is willing to stand, to suffer, and number 3, to serve. Colossians chapter 3, verses 23 to 24. And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, not unto men. Kaya kung ikaw ay mawawala sa ministry dahil na-offend ka, you're serving not to God, to the Lord, to men. Kung mawawala ka sa church dahil na-offend ka, you are here because, not because of God, you are here because of the people na kasama mo dito. Kaya ka mawawala dahil sa pastor mo, dahil nag-preach si pastor, hindi mo tanggap, nasaktan ka, at ayaw mo na. Tandaan natin mga kapatid, we are here not because of our pastor. We are here because of the Lord. We are in the ministry not because of the support, because of the benefit, because of the blessings that we receive. We are in the ministry because we know it is a privilege to serve the Lord, to be in the ministry. Willing to serve. Knowing that the Lord, verse 24, ye shall receive the reward of the inheritance. For what? For ye serve the Lord Christ. A person who is willing to stand, to suffer, to serve. And the last one, 2 Corinthians 6:17. 2 Corinthians 6:17. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord. And touch not the unclean thing, and I will receive you. So you know, obviously, a person who is willing to separate. Separate to the unclean. Separate to sin. Separate to this world, mga kapatid. Anumang bagay na mayroon ng sanlibutang ito, mga kapatid, lahat ng yan ay temporary lang. Hindi mo madadala yan sa iyong libingan. Lalo tigit kung save ka, hindi mo madadala sa kalangitan. Kaya huwag kang magpa-apekto dyan. Kinakailangan manindigan ka. Dahil pagka hindi ka nanindigan, hindi mo kayang gawin yung separation. Come out from among them. Sabi ng salita ng Panginoon, saith the Lord.
Hindi po ito pinipreach ng pastor o itinuturo ng teacher o sinasabi ni Apostle Paul lang. Malinaw na sabi dito, saith the Lord. It is God Himself who said it. Nang bawat manampalataya maging willing to separate. Or else, ang gagawin natin sa ministry is compromise. Pagka hindi natin po natutunan ang manindigan, hindi natin natutunan na humiwalay sa sistema ng sanlibutan, kapatid. Compromise ang gagawin natin sa ministry. Separate. That's what the Bible says. Willing person, a worshiping person, these are the kind of people that God can use. And the last one, a walking person. A walking person. One that walks with God, just like Enoch, if you remember him. Naalala niyo si Enoch, di ba? A walking person is the one that walks with God. Who are these who walks with God? Sila yung makikitaan mo first, they have what we call a friendly walk. A friendly walk. Proverbs chapter 18, verse number 24. A man that hath friends must show himself friendly. And there is a friend that sticketh closer than a brother. We know who he is. Amen? He is the Lord Jesus Christ. Luke chapter 7, verse number 34, the Bible says, the Son of Man is come, eating and drinking, and ye say, behold, a gluttonous man, and a winebibber, a friend of publicans and sinner. Mga kapatid, hindi natin sila maaabot kung hindi natin sila pupuntahan sa kanilang kalalagyan bilang makasalanan. Kaya kung lalabas tayo dyan, ang itsura natin ay itsurang mataray, nako, parang iiwasan. Dapat ang mga manampalataya, mga kapatid, ay mayroong yung itsurang hindi ba siya hindi kaiilagan na pagka nakasalubong kay tipong good vibes lagi. Maganda pagka ganyan ng mga manampalataya. It is our daily activity to walk. Amen? And every time we walk, not only here, especially out there, marami tayong nasasalubong dyan. Iba kapag ka nakikita nila ang mga taga-Christ Baptist Church, lumalabas dyan, may ngiti, nag-glow. Ano kayang meron dyan sa loob na yan? Bakit ang lahat ng lumalabas dyan ay parang tumama sa tinapay na may steak? Iba ang aura nila eh. Hindi yung pagka naglalabasan na umiilag ang mga tao, naku, baka tayo gano'n yan. Kasi yung mga itsura ba naman di ba, ang ganda mga kapatid. Ang gandang makita niyan. Ang gandang patotoo kapag kaganyan ang nakikita sa mga manampalataya. Hindi yung nag-aalangan sila, lalo na kapag kasi we don't really know kung anong nangyayari sa mga tao. Meron dyan, maaaring naghahanap lang ng pwedeng mahingahan nila. Not literally nahihingat. Hindi yung ganun, ha? Kundi makapaglabas ng kanilang mga himutok or kabigatan. Hindi nila alam kung kanino nila sasabihin. Yun lang naman, di naman sila naghahanap ng tutulong sa kanila sa anumang kanilang pasan. Gusto nila lang mailabas. May mga ganyan kasing mga tao eh. Hindi lahat ng lalapit sa atin, laging may kukunin sa atin or what eh. Ang kailangan lang tayo mga kapatid,
makitaan ng ganito. Being friendly. Amen? Being friendly. The Lord Jesus Christ, kaya sa pinaratangan He is a friend of publican and sinners. Why? Hindi siya nag-aalangang makisalamuha sa kanila. Kaya naman niya pinupuntahan yun dahil wini-witnessan niya. Kaya niya pinupuntahan yun dahil alam niyo naman kung bakit siya pumunta rito. He came to seek and to save that which was lost. At kaya din tayo pumupunta dyan, kaya tayo may mahal ka ng Diyos. We go there to seek and to save that which was lost. Kaya ngayon pa lang, piniprepare na natin yung ating mood. Amen? A friendly mood. Na pagdating natin doon, hindi nakabusangot ang ating mga itsura, kundi tayo nakangiti. Amen? Yun ang magandang makita sa mga manampalataya. A walking person, a person, mga kapatid, has a friendly walk, not just a faithful walk. Not just a friendly walk, but a faithful one. Deuteronomy chapter 5, verses 32 to 33, ito po ang sabi ng salita ng Panginoon, Ye shall observe to do, therefore, as the Lord your God hath commanded you. Ye shall not turn aside to the right hand, nor to the left. Ye shall walk in all the ways of the Lord your God hath commanded you, that ye may live, and that ye may be well, it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess. 1 Corinthians chapter 15, verse number 58. Familiar verse sa maraming mga manampalataya. Di ba? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Abounding in the work of the Lord. Unmovable. Ibig sabihin talagang, you stay. May pakain o wala, maglilingkod. May pakape o wala, maglilingkod. Amen? Umulan, umaraw, pag alam mong dapat may gawin sa gawain, gagawin natin. Why? This is what the Bible says. Abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor, not your work, your labor, that's sacrifices. Because serving God, mga kapatid, we are identified as a sufferer. Your labor, kahit mahirap, tuloy. Amen? Oh. As much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kaya kapag ka medyo nanlulupay-pay ka, alalahanin mo yung kantang yun, it's not in vain. Pagka naglilingkod sa Panginoon, isa sa pwedeng mag-encourage sa iyo na magpatuloy sa Panginoon because you are not serving to people, you are serving to God actually. Amen? Having a friendly walk, a faithful walk, para bagyang sinusumpaan ng dalawang ng ikinakasal sa hirap at ginhawa, magsasama. Mga kapatid, yan ang magandang commitment natin sa ministry. Umulan, bumagyo, lumindol, bumaha. Naalala ko yung kapatid natin. Iniiwasan at inaayawan ng mga preacher dahil wala daw patawad. Kahit ang tubig diyan sa Maynila ay hanggang Balakang na, tuloy pa rin ang Bible study. Nag-brown out, baha, tuloy pa rin ang Bible study, may dalang lampara. Sabi ko, pambihirang matinding dedication itong taong ito. Nakakahiya kapag hindi ka sisipot doon.
Eh, di naman siya ang magtuturo. Siyempre, di man siyang leader. Pero siya nandun. Nako. Lahat ng paraan para makontak ako. Kukontak. Eh, ang gamit pa dati noon, hindi naman ganyan na ang ginagamit. Meron ako ng easy call. Short message lang yun eh. One-liner. Hahanap pa rin ako ng telepono para tawagan siya. Sabi ko, kapatid, bumabagyo. Hindi meron na ditong 2 bisita. Sayang pagka nawala ito. Eh, wala nga ang ilaw. May dala akong lampara. Pamira, wala kang malusot eh. Eh, ano gagawin mo? Eh, di punta doon. Handa lang. Eh, ang tubig, hanggang bewang. Tuloy ang Bible study. Tuloy ang, dala-dala sa Panginoon. Kinalingguhan, hakot, dala. Punta sa church. Ay kung hindi itinuloy yung Bible study, di maaring yung 2 yun na hindi na nakasama. Tapos akay-akay pa yung mga bata, yung mga anak. Mahirap. Tiyaga lang. Your labor is not in vain in the Lord. A faithful walk, a friendly walk, and a fruitful walk. Punta na natin sa Enoch. Genesis chapter 5. Genesis chapter 5 verses 22 and 24. And Enoch walked with God. Enoch walked with God. Sinusugan pa ito ng Hebrews chapter 11 verse number 5. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God has translated him. For before his translation, he had this testimony. Ano yung kanyang patotoo? That he pleased God. Eh, Pastor, pleasing God yan, not being fruitful to God. O mga kapatid, si Kristo mismo, naalala nyo, in Matthew chapter 21 verses 18 to 19, nung siya'y naglalakad, ang sabi dito sa verse na 18 to 19, and now when the morning as he returned into the city, he hungered, and when he saw the fig tree in the way, he came to it and found what? Nothing thereon. Alam nga naman, nagugutom, ang hinahanap niya dahon. Siyempre, ang hinahanap niya doon sa puno, pag nagugutom, ay bunga, hindi dahon. But leaves only. And he said unto it, let no fruit grow in thee henceforward forever. And presently the fig tree withered away. Mga kapatid, God will never be pleased for being unfruitful. And I do believe Enoch pleased God because he is fruitful. Ito, kahoy na, hindi siya natuwa. Hindi siya nalugod. Wala. Wala siyang nakita. Mga kapatid, we need to be willing. We need to walk. And we need to be a true worshiper. Tonight, maaring naiisip natin through this message, Lord, ako po ba yung taong yun na pwede mong gamitin? We're talking about this message, the kind of person that God can use. A worshiping, a willing, and a walking. That walking speaks of our testimony. We need to walk the talk. Ating nalalakaran, kung ikaw ay nagpipreach ng faithfulness sa iba't ibang area ng buhay natin, sikapin natin
na tayo ay maging tapat. Isa sa pinakasimple na pwedeng magawa sa pagtatapat, every time na bukas ang pintuang yan para sa panambahan, be here. Sikapin nyo. Sikapin mo. Kaya kung ikaw ay kukuha ng bahay, mayroon kang dream house, sikapin mo wag lumayo. Alam nyo, mga manampalataya, ang mga Israelites, ang mga Hudyo, kaya lang sila napapalayo because of captivity. Pero kahit na sila ay alipin, alam nyo ba na yung kanilang mga tarangkahan, maging kanilang bintana ay nakaharap pa rin sa lugar ng kanilang sinasambahan. Kaya kapag may mga nagtatanong sa akin, alam naman natin, ang ministry natin sa Hong Kong, marami sa kanila, most of them are OFWs. Sila ay nangangarap na magkaroon ng sariling property. Yan ang laging sinasabi ko sa kanila. Pag nagtatanong, Pastor, ano kaya ang pinakamagandang lugar? Ang pinakamagandang lugar, malapit ka sa lugar ng panambahan. Huwag kang lalayo. Bakit, Pastor? Para magampanan mo yung katapatan mo sa Panginoon sa pagsamba. He is looking for a worshiper. God wants to use you there. Prove Him that He can use you. Be a worshiper. Pastor, kung may sasakyan naman, bigyan kita ng example. Yun ngang nandun na mismo sa property, around the property, beside the property, hindi pa nakakapunta, tinatamad pa, natatraffic pa, nahuhuli pa, lalayo ka pa. Kaya huwag kang bibili ng malayo. Ang hanapin mo yung malapit. Pastor, nagpipray nga kami ng sasakyan. Naku, hindi lagi ang sasakyan na andar. Alam niyo na kung paanong humadlang ang dyablo. Kung kailan set na kayo, nakaredy na kayo, nakabihis na kayo, pag-start, lobat. So, pawisan na kayo ngayon, naghihintay kayo. Ano gagawin? Magbibihis. Online na lang, live stream. Dahil na lobat. Kung malapit lang, dami niyong option. Pwede kayo maglakad, mag-tricycle. Hindi kayo may hinayang kasi mura lang. Kung malayo kayo, naku, ang mahal ng Grab. Ang mahal ng, kaysa mag-Grab tayo, i-offering na lang natin. Talaga, meron pang meron pang pampalubag loob. Dito na lang tayo. Idagdag na lang natin sa pang-offering yung pang-Grab. Saka bibili pa tayo ng battery, saka ang daming dadahilan. Imbis nakakapagpahinga kayo ng mahaba, tutulog kayo ng maiksi kasi ilalaan nyo sa paghahanda para hindi kayo malate. Bihirang gumagawa ng ganon. Marami ko kumpletuhin pa rin ang tulog, di bali ng malate. At ang matindi, hindi kayang hindi mag-breakfast. Alam ng late na, dadaan pa yan sa, ano yung tawag doon? Drive-thru. Pero hindi niya kayang gawin yan papuntang opisina. Hindi niya kayang gawin yan papuntang school. Pero papuntang church, okay lang. Okay lang. Mamamalengke pa nga yan eh. Kasi pagdaan dyan sa labas, ang dami nagbebenta. Naku, ayun yung paborito ko. Saglit lang, konti, 5 minutes lang. 10 minutes late ka na nga, may uutang ka pa ng 5 minutes. God is looking for a true worshiper.
if you want God to use you in the ministry, na dapat namang nagpapagamit ka. Sapagkat after salvation, if you remember Ephesians chapter 2, verse number 8 and 9, verse 10, it says, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good work." Iniligtas ka hindi lang para pumunta sa langit, kundi habang nandito ka, kapatid, maglingkod ka. Walang mananampalataya na hindi dapat naglilingkod. Lahat. Dahil ang layunin, ang gusto ng Panginoon, habang nandito ka, patunayan mong Panginoon mo siya, hindi ikaw. Kinikilala mo na siya'y boss mo, siya ang pinakamataas sa buhay mo, maglilingkod ka. Kaya nga tawag mo sa Kanya, Lord. Amen? Every time you pray, you call Him, Lord. Pero kumusta ka na? Naglilingkod ka ba? Panginoon ka ng Panginoon? Ano ba ministry mo? Mamaya tatawag ka naman, Panginoon. Inuulit-ulit mong pagtawag sa Kanyang Panginoon. Pero hanggang ngayon, anong ginagawa mo para patunayan siya'y Panginoon mo? Panginoon mo lang ba siya dahil nagpipray ka? O dapat Panginoon mo siya kasi naglilingkod ka? Amen? Dakilang Diyos, salamat po sa paalala niyo po. Salamat sa iyong mga salita. At sa mensahe na ibinigay mo tonight. Gamitin mo po ito, Panginoon, for us to be able to realize that when we got saved, we are not just saved to go to heaven, but to serve you, to worship you, to honor you, to glorify you. Habang kami ay naandito at habang hindi mo pa kami kinukuha at habang hindi ka pa po bumabalik, Panginoon, ang layunin na yun ay matagpuan mo sa bawat isa. Hindi lang para kumita. Opo, Panginoon, kailangan namin. In fact, Lord, our pastor is encouraging us to do more. Lalo pa kaming magsikap, magpayaman, dahil maraming kailangan sa ministry. Marami pang dapat gawin, marami pang dapat tugunan, marami pang dapat tulungan. Pero ang unang priority namin ay ikaw. Ikaw po. Sapagkat anumang kailangan namin, sa iyo din magmumula. Kailangan namin sa bawat araw, anumang physical need, katugunan, maaring kagalingan, ano man ito, Panginoon, maaring comfort, lahat ng ito magmumula sa iyo. Kaya nga po ikaw na mismo nagsabi, lahat ng yan ay idadagdag ko kung uunahin nyo ako. Tulungan niyo po kami na sa buhay, pananampalataya, mahayag ito. Mag-manifest ito. Gamitin mo ang bawat manampalataya sa Christ Baptist Church para sa kaluwalhatian mo. Napakadami mo pong ministry na dapat mapunuan, matugunan. Lord, magbangon ka ng maraming manampalataya sa iglesyang ito. Mga manampalataya na magsusuko ng kanilang buhay, totoong kikilala sa iyo. Hindi lang tagapagligtas, kundi Panginoon. Kaya muli kami lumalapit sa iyo. Sa aming mga pagkukulang, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Nandito muli kami, Panginoon, inaamin namin. Marami kaming kamalian. Marami kaming limitasyon. Marami kaming nalilimutan.
Kaya salamat dahil muli mo kaming pinaalalahanan tonight. We praise you and we thank you. And we just want to give glory to your name. We ask all these things in Christ's most precious name. Amen. Amen. All the people say amen? Wow. Alam niyo po, sabi sa Tagalog, sa Tagalog Bible, kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri. Di ba? Ganda, na? Pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari. Yun, maganda dun eh. Magsanay tayo para tayo maging marapat gamitin ng may-ari. Yun eh. Huwag nating hayaan na, kasi ang ganyang palagi ang panambahan, palagi ang pag-involve sa ministry, pag-aaral, pagbabasa ng Bible. May nadinig pa nga ako nung kanina lang yata, nadinig ko yun eh. Mangangaral. Sabi niya, hindi kailangang araw-araw magbasa ng Bible. Dahil nung unang panahon, ang mga mananampalataya, hindi naman daw araw-araw nagbabasa ng Bible. Tulad ni Abraham at kung sino-sino pa. Alam nyo, delikado yung salitang yon. Delikado yun eh. Sabi ng sabi pa nga ng Bible, search the Bible eh. Araw-araw ito, give us, our daily bread. Ito yung tinapay ng ating daily to. Araw-araw ito dapat. Kaya alam nyo, may mga malalaking simbahan na yun ang sermon. Hindi kinakailangan araw-araw magbasa ng Bible. Kaya, salamat na lang. Iba ang hamon ng salita ng Diyos sa atin. Magsanay tayo, maging marapat gamitin ng may-ari. Diba? Yung ikaw ay willing, ikaw ay worshiping, ikaw ay walking person. Okay, tumayo po tayong lahat. Thank you, Pastor Enberga. Salamat po ng marami, pati kayo mga naka-online. Hopefully, nadinig natin yan. Kapag kakayo nyo rin lang, pumunta, be here. Walang ibang higit na nalulugod kundi ang Diyos. Ngayon, kung talagang may dahilan, naintindihan natin yon. Alam ng Panginoon yon. Sige po, pasalamat tayo sa Panginoon. Magtipon tayo ng ating mga kaloob. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. At sapagkat tinuturuan mo kami para lagi naming hangarin ang pinakamataas na uri ng buhay. Yung buhay na nilinis kami sa mga bagay ng karumihan ng mundong ito. Buhay na ibinukod para sa Panginoon. Buhay na maari o marapat gamitin ng may-ari. Wala nang hihigit na buhay sa buhay na ito. Yung wala ring Kristiyanong mas masaya sa buhay na we are willing, we are worshiping, we are walking, we are working, we are witnessing, and so on, for the Lord. Kaya salamat po. Kami tumanggap na mabubuting bagay. Ngayon naman po ipagkakataon para i-express namin ang aming pagkilala na galing sa iyo lahat ng aming tinatanggap at pinasasalamatan ka namin. Na-enjoy namin ang blessing mo sa araw-araw. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pasaganain po kami spiritually, physically, mentally, morally, financially, socially, sa anuman na mabuting bagay, paunlarin niyo po kami. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Makakaupo na po tayo. Tipunin natin ating mga kaloob. Amen.
galing pa talaga sa malayo. Yung iba ay mga pagod na pagod. Galing sa trabaho. Pero salamat, narito tayo. Yan ang sabi nga nung iba, alam niyo, meron ako nakausap. Sabi niya, Pastor, 6 na araw nagtatrabaho ko, kaya pagod na pagod ako pag linggo, wala na akong time sa simbahan. Pagod na pagod ako. Sabi ko, gusto niyo ho ba ng kapahingahan? Alam niyo ho ba na ang linggo o ang araw ng panambahan ay kapahingahan naman ng kaluluwa? Hindi lang ho yung kapahingahan ng katawan. Kailangan niyo ho'y kapahingahan ng kaluluwa. Alam niyo ho bang kahit kayo magpahinga physically, pag ang kaluluwa niyo ay pagod, hindi rin kayo maging masaya sa buhay. Oo. Akala nila ang kapahingahan lang kailangan, minsan naiisip, kapahingahang pisikal. Kaya sabi ng Panginoon, come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and I will give you rest. Kaya rest for the weary, rest for the soul. Tayo po tumayong lahat, magwawakas po tayo sa panalangin. Napakaganda, napakaliwanag na mensahe. At nawa, magsanay tayo maging, maging kagamit-gamit, marapat gamitin ng may-ari. Alright, narito si Pastor Marianito. Ito yung malapit ng, kailan ba ang kasal? June 11, malapit na. Oo, matatapos ng May. Kaya, salamat. At sabi nga, he that findeth a wife, findeth a good thing. Sige. So, salamat. Ikaw na magwakas sa panalangin. Pastor, kailan ba ang balik mo doon? Ngayong gabi. Okay. Sige. Sige. Mag-pray ka. Pagpe-pray ka na lang namin na ingatan ka sa pag-uwi mo. Sige po. Sige, Tayo ba'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pribileyo, sa habag, biyaya ninyo, pabor ninyo na Amen. patuloy na kami po ay may pagkakataon, Panginoon, na makapaglingkod po sa inyo at pinalalakas nyo kami, pinatatatag ng sa gayon, mas lalo nyo kami magamit bilang inyong kasangkapan. Marami pa na mga gawain, mga nasa unahan po namin, Panginoon, na kailangan po namin ng lakas na nagmumula sa inyo. Thank you, Lord. At marami po na nangihina rin po at yung iba po ay bumabagsak, Panginoon, pero patatagin niyo po ang bawat isa, Panginoon. Amen. Sa gayon, sama-sama kami makapaglingkod po sa inyo. Mhm. Dalangin ko po, pagpalain niyo po ang Christ Baptist Church at gawin niyo po kaming liwanag, hindi lang po dito po sa Muntinlupa, kung hindi sa pinakadulong bahagi, Panginoon, ng aming mundo, Panginoon. Gamitin niyo po kami mightily. Patatagin niyo po, palakasin. Number 1, ang aming pastor, si Pastor Conway, Panginoon. Gayon din po ang mga kapatiran. At humingi kami ng tawad sa lahat naming kasalanan. Gabayan niyo po ang pag-uwi ng bawat isa. Baon, Panginoon, ang kalakasan na magagamit namin, Panginoon, para kayo lugurin, paglingkuran. Apo. At ibalik niyo kami sa susunod na panambahan, Panginoon. Ito po ang aming hiling. Dalangin pasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Isus. And all the people say loud, Amen. 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 Magandang gabi sa lahat. Shake hands with our preacher, ating missionary, at sa bawat isa. At sa mga naka-online, maraming salamat sa inyo. Purihin ng Panginoon. At magandang gabi sa ating lahat.